Isa kang anghel. Salamat. Pinagaling mo ang anak kong ilang buwan nang may hindi maipaliwanag na karamdaman. Ngayon ay wala na ang kanyang mga kati-kati at sugat sa balat. Halos maiyak na wika ng Ale. Hindi niya maintindihan. Hindi niya maipaliwanag. Hinawakan lang niya ang noo ng batang binigyan niya ng pagkain. Dahil tingin ito ng tingin sa kanyang hawak na hamburger. Ate, wala po akong kapangyarihan. Nagkataon lang siguro ang lahat. Hindi nagkataon ang lahat. Talagang ang haplos ng kamay mo ang nagpagaling sa aking anak. Wika ng Ale. Pasensya na, Ale. Kailangan ko na pong umalis. Nagmamadaling paalam niya sa matanda. Habang nag-aabang ng bus ay hindi siya mapakali. Nakatitig lang siya sa kawalan. Hanggang sa may namataan siyang paparating na bus. Agad niya iyong pinara. Siksika ng mga tao sa loob. Kaya kinakailangan pa niyang tumayo sa gitna ng bus. Habang nakatayo ay biglang may sumiksik sa kanyang likuran. Isang lalaki iyon na may saadik ang muka. Nang lingunin niya ito ay kinindatan siya nito. Sabay chancing sa kanyang puwetan. Biglang umakyat ang kanyang dugo sa ulo. Lalo nang suminyas ang kamay nito ng kabastusan. Hinawakan niya ang kamay nito at galit na napaisip sa isang bagay. Magiging inutil sana ang mga kamay na ito. Sambit niya. Wala pang isang minuto ay bigla na lamang naghuhumiyaw ang lalaki. Tulong! Biglang namamanhid ang kalahati ng aking katawan. Hindi ko maigalaw ang kanang kamay at ako. Sigaw nito na nahihirapan ng magsalita. Nagulat siya sa narinig. Bigla siyang kinabahan. Paano kung siyang sisisihin ito? Hindi nga siya nagkamali. Dahil siya ang sinisi nito. Mangkukulam ang babaeng ito. Mangkukulam. Siya lang ang humawak ng aking kamay. Tapos, bigla na lang nagkaganito. Pang-aakusa nito sa kanya. Padi ka ba? Nasagi o nahawakan ka lang ng isang tao? Hinusgahan mo na agad na mangkukulam? Sagot ng babaeng katabi ni Sol. Tama. Nanahimik yung tao sa harap mo. Kung abusado ka sa sarili mo, huwag mong isisi sa iba. Sagot naman ng isa pa. Bulungan ang ibang nakapaligid. Habang ang isang pasahero na malapit sa lalaking nasa likod niya ay nag-alok ng upuan upang makaupo ito. Lihim siyang nakaramdam ng hindi maganda para sa kanyang sarili. Isa lang naman ang panaginip niya ng huling gabi. Nasa isang malawak na lawa siya. Ang lawang iyon ay may malaking punong balete sa gilid. Napakayabong at sobrang laki na ng puno. Halatang daang taon na iyong nakatirik doon. Ang gitna ng puno ay animoy may malaking pintuan sa gitna. Isang librong itim na sobrang kapal ang nakapatong sa isang sanga. Kinuha niya iyon at binuklat upang basahin. Hindi ordinaryong pagkakasulat ang meron ito. Ngunit kaya niya iyong intindihin at basahin. Hindi niya alam kung saan niya kinuha ang kaalamang taglay. Basta't sumagin na lamang sa kanyang utak na ganoon ang tamang pagbasa. Kinalabutan siya matapos basahin ang isang pahina na aklat na iyon. At biglang nagsilabasan doon ang mga insekto gaya ng sintipid o alupihan, mga gagamba, ipis, lakdan at kung ano-ano pa. Sa kabilang pahina naman ay nagliwanag ang aklat matapos niyang basahin.
Nakakasilaw iyon kaya sinubukan niyang buklatin ang susunod na pahina. Ngunit napunit iyon. Sinubukan niyang hanapin kung nakaipit lang iyon sa ibang pahina. Ngunit hindi niya mahanap. Hindi mo talaga mahanap ang bagay na hinahanap mo sa librong iyan dahil kailangan mong sisirin ang yungib sa ilalim ng punong ito. Biglang wika sa kanya. Nang tapunan niya ito ng tingin, ay nakatitig sa kanya ang tila isang unanong nilalang. Nasa hanggang bewang ang tangkad nito at sa tansya niya ay nasa 30 ang edad kung ito man ay isang mortal. Sino ka? At anong uri ng libro ito? Tanong niya. Ako si Limawin, ang tagabantay ng aklat na iyan. Ang aklat ng karunungan na nakalaan sa iyo. Dahil ang librong iyan ay pagmamay-ari ng isa sa iyong mga ninuno. Hindi ko maintindihan. Bakit ako? At bakit kailangan ko pang sisirin ang nawawalang parte ng libro? Upang masigurong ikaw ang tunay na tagapagmana ng lihim na karunungan na ilang henerasyon na ang nakahawak. Bawat henerasyon ay kanya-kanyang pagsubok at masasabi kong ang pagsubok mo ang siyang pinakamahirap sa lahat. Pero kung tunay kang tagapangalaga at tagapagmana ng libro, iyak na sisiw lang sa iyo to. Lahat ng mga pagsubok na ibigay at pagdadaanan mo pa, baliwala lang sa iyo siguro. Limawin, paano ko sisisirin ang nasabing pahina ng aklat? Hindi kaya't basa na at hindi na mabasa ang pahinang iyon? Iyon ang akala mo. Ilalim ng punong ito, matapos mong sisirin ang lilim ay makakahanap ka ng lagusan. At ang lagusang iyon ay isang natural na daanan patungong bukana ng labasang yungib. Ngunit patungo iyon sa isang dagat, kaya hindi roon ang iyong destinasyon. Sa gitna ay may daanan patungo sa isa pang kuweba. Doon ka dapat magpunta dahil ang yungib na iyon ay may isang sagradong altar. Doon nakapatong ang hinahanap mo. Litanya pa rin ni Limawin. Si Limawin ay isang uri ng kama-kama na may pangit at kulubot na mukha. Ngunit hindi niya ito kinakatakutan. Tila ba isang ordinaryong tao lang din ito na may kakaibang mukha sa kanyang paningin. At wala siyang alinlangan na sinunod lahat ang mga bilin at instruksyon nito. Bilin na, instruksyon pa. Alright. Pagkarating sa gitna ng lagusang tinahak niya, ay may lagusang pakanan. Iyon ang paalala sa kanya ni Limawin kanina. Iyon dapat ang kanyang tatahakin. Kaya sinunod niya ito. May 2 kilometro ang layo ng kanyang nilakad nang mamataan niya ang isang altar. May nakasinding kandila sa gitna niyon at biglang nabuhay ang kanyang loob nang mamataan ang isang pahina ng lumang aklat. Ito nga yun. Masayang wika niya sa kanyang sarili. Lalapitan na sana niya ng isang itim na makamandag na ahas ang biglang gumalaw malapit sa libro. Tunay na makabandag at nakakamatay ito. Tinatawag itong salamangkang ahas na madalas ay sa gubat at matubig na parte matatagpuan. Kasing laki na iyon ng kanyang paa na tila ba ay nakabantay ito sa punit na peraso ng libro. Nang makita siya nito ay tila pumosisyon ito ng pag-atake. Hindi siya nabahala dahil sanay siyang manghuli ng mga king cobra. Ito pa kaya? Kayang-kaya niya ang bagay na ito. May nakita siyang mahabang patpat na kahoy. Agad niya yung kinuha upang gagawing panangga sa posibleng pag-atake nito. Gumapang ito at nakipagpantay sa kanya. Nakipagtitigan siya sa ahas na ito. At tila ba
ay hinuhulaan kung kailan aatake. Hindi ko hayaan na matuklaw ng kagaya mo. Ang piraso ng libro na iyan ay pag-aari ko. Inihabilin ng aking mga ninuno. Sigaw niya. Patunayan mong karapat-dapat kang tagapagmana ng libro. Sagot ng isang boses. Hindi siya sigurado kung ahas ang nagsasalita. Ngunit tuhari niya ay ito yung nagsasalita. Wala nang ibang nilalang na naroon. Bukod sa kanilang dalawa, sinubukan siyang atakihin ng ahas at mabilis niyang nailayo ang kanyang sarili. Sabay dakip ng ulo nito. Hindi nakawala ang ahas at nahuli rin agad niya ito. Oh, ang galing mo. Pero pakawalan mo muna ako. Hindi na ako maging balakid pa sa misyon mo. Naniniwala na akong ikaw ang tunay na nagmamay-ari o bagong tagapangalaga ng nasabing aklat. Mabuti kung ganun. Ngayon, ikaw na ang kumuha at ibigay sa akin. Masusunod po. Sagot nito, sabay kagat ng kaperasong pahina na iyon at ibinigay sa kanya. Napangiti siya sa tuwa dahil nakuha na niya ang bagay na kailangang upang mawasakan niya ng tuluyan ang aklat. Ngunit nagising na lamang siya sa isang malakas na yugyug ng kanyang ina. Nanay naman ang sarap na ng panaginip ko. Bakit mo pa ako ginising? Anong bakit kita ginising? Kailangan mo nang mauna sa probinsya. Gusto kang makita ng lolo natoy mo bago siya tuluyang mamahinga. Gustuhin ko man ay hindi pwede. Nakapag-leave na ako noong nakaraang buwan upang maalagaan ang lolo mo. Kailangan ko munang magtrabaho. Ikaw na ang bahala sa lolo mo. May ihahabilin daw sa iyo. Litanya ng kanyang inang si Aluna. Bagot siyang bumangon habang inaalala pa rin ang kanyang panaginip. Napatingin siya sa kanyang paa. Basa at maputik iyon. Saan naman niya nakuha ang bagay na iyon habang natutulog? Bigla niyang naalala ang kanyang panaginip. Totoo kaya iyon? Bakit may mga putik ang kanyang mga paa? Tanong niya sa kanyang isipan. Pagkatapos siyang ihanda ang kanyang gamit, ay nag-almusal na siya. At pagkatapos ay magalang na nagpaalam sa kanyang mga magulang. Tulala siyang naglakad patungo sa terminal ng bus. At iyong panaginip pa rin niya ang laman ng utak. Hanggang sa may namataan siyang batang nakakaawa. Puro kati-kati ang balat at ang iba ay nagsugat na. Ang payat pa nito. Kaya nahabag ang kanyang loob. Naawa siya sa kalagayan ng mag-ina na nakaupo sa gilid ng daan. Kaya dinukot niya ang ipinabaong burger ng kanyang ina. Tapos ay ibinigay sa bata. Sa hindi inaasahan, ay biglang nawala ng paunti-unti ang mga kati nito sa balat. Sumunod pa itong manyak na lalaki. Naguluhan tuloy siya sa kanyang sarili. Kung panaginip lang ba ang lahat o totoong naglakbay ang kanyang kaluluwa sa kabilang mundo. Umupo ka na muna po, ma'am. May bakanting upuan na sa unahan. Wika sa kanya ng konduktor mula sa kanyang likod. Tsaka lang muling nagising ang kanyang diwa. Lumipas ang mga oras, pagkarating sa bahay ng kanyang lolo Natoy, ay siya lang yata ang hinintay nito. Naghihingalo itong nakatingin sa kanya habang nakasinyas ng yakap. Matapos siya nitong yakapin, ay itinuro nito ang isang kahon na nakapatong sa berha. Iyang kahon na iyan ay inhabili ni tatay na ibigay daw sa iyo, Sol. Ikaw daw ang dapat na nagmamay-ari niyan. Wika ng kapatid ng kanyang ina. Salamat po. Maraming salamat, Lolo. Mahal na mahal kita, Lolo Natoy. Anya. Iyon na ang hinintay na huling salita niya sa lolo niya at tuluyan na itong binawian ng buhay.
Masakit man ngunit kailangan nilang tanggapin na kailangan ng magpahinga ng lolo niya dahil masyado na rin itong matanda. Malaking bagay na umabot pa ito sa 102. Minsan na itong napagkamala na aswang dahil sa katandaan at buhay na buhay pa rin. Hindi muna niya pinansin ang kahon. Tsaka na niya ito pagtutuunan ng pansin. Aasikasuhin muna niya ang bangkay ng kanyang lolo. Tinawagan niya ang ina upang ipaalam na wala na ang lolo natoy niya. Mabuti na lang at nagkataong summer. Kaya hindi problema kung hanggang kailan ang pananatili niya sa probinsya. Matagal din siyang hindi nakabakasyon sa lugar. Siya mismo ang sumama sa kanyang lolo sa punerarya upang ipaimbalsamo ito. Sa unang gabi ng lamay, ay dagsa agad ang mga kapitbahay na nakilamay. Iliwat kanan ang mga mesa para sa pasugalan. Hindi siya iniwan ng kanyang mga pinsan na kaidaran niya. Kahit nagluluksa, ay masaya pa rin naman silang nakipagkwentuhan ng kanilang sariling buhay. Isang pinsan niyang nagtatrabaho bilang engineer sa lungsod ang dumating. Medyo malalim na ang gabi nang dumating ito. Dahil huli na nang malaman ito ang nangyari sa kanilang lolo. Kasama nito ang kaibigan na katulad ding engineer at parehong nagtatrabaho sa gobyerno. Siya at ang kanyang Tia Bel ang umaasikaso sa mga ito upang pakainin ng hapunan. Matapos maghain ay iiwan na sana niya ang mga ito nang bigla siyang tawagin ng kanyang Kuya Makoy. At kasabay nito ay sinabihan siya ng kanyang tiya na, "Dito ka muna, Sol. Pakiasikaso muna kina Kuya Makoy mo at ng kanyang kaibigan. May aasikasuhin din ako mga bisita sa labas ha." Wika ng kanyang Tia Bel. Napahakbang na lamang siya pabalik sa kinaroroonan ng mga ito. "Halika, nakalimutan ko palang ipakilalang kaibigan kong si Timoy. Kasamahan ko at isa ring engineer." Pakilala ng kanyang pinsan. Tumigil ito sa pagkain at tumayo para makipagkumusta sa kanya. "Kumusta, Sol? Ang ganda mo. Mukhang hindi sayang ang biyahe ko ng probinsya nito." "Ala, kilala mo na agad ako?" "Kanina pa kaya niya tinatanong kung ano daw ang pangalan mo." Nakangiting wika ng kanyang Kuya Makoy. Pinilit niyang kumilos ng normal kahit paramdam niya ang tensyon sa paraan ng titig ni Timoy sa kanya. Noot hanggang kaluluwa niya. Animoy minamarkahan bawat parte ng kanyang pagkatao, pati ang pinakagitna, ang pusod. Oy, di joke lang. Alam nga pala niya ang address niyo sa lungsod at balak din niyang bumisita minsan sa inyo. Wika pa ni Timoy. "Depende po sa inyo," tanging sagot niya. Hanggang sa makatapos na ang mga itong kumain, ay nagpaalam na siyang iwanan na ang mga ito. Nang matapos na ang mga ito din, ay tsaka lang siya bumalik sa grupo ng kanyang mga pinsan na kaidaran niya. Nasa 8 silang magpinsan at 3 lang silang babae. Ngunit bigla ring nakasali ang Kuya Makoy niya at ang kaibigan nitong si Timoy, kung saan-saan napupunta ang kanilang usapan. Hanggang sa hindi niya namalayan, nakatabi na niya si Timoy. Nagsimula na itong magtanong ng simpleng bagay sa kanyang pagkatao, gaya ng mga hilig, kung ano ang kanyang kurso, at kung saan na napunta ang kanilang usapan. "Sana minsan makasama kitang kumain sa labas. Kahit kasama ang Kuya Makoy mo, ang mahalaga ay makasama kita." Wika nito. "Depende," tipid na sagot niya. "Sama ka na agad, insan. Mabait itong kaibigan ko, tsaka walang nobya."
Pahabain pa ba natin ito? Siyempre, nagbabalik manligaw sa iyo itong si Timoy. Ayos lang naman, kasi nakasama ko na ito ng ilang taon. Subok ko na ang kabaitan nito, kaya sana mabigyan mo ng pagkakataon itong si Timoy. Abay kung sa kagapuhan naman, di hamak na mas tiso ito kaysa kay John Prats ng telebisyon. Pagmamayabang ni McCoy. Hindi na rin nakaimik at napangiti-ngiti na lamang si Timoy sa sobrang hiya. Halatang hindi ito ganon kagaling makipaghalubilo. Medyo may pagkahiyain ng kaunti at aminado siyang nagustuhan niya ang ugali nito. At medyo malapit ang loob niya sa binata. Hanggang sa libing ng lolo natoy nila ay naroon si Timoy. Kaya nagtaka si Sol kung hindi ba ito hinahanap sa kumpanya. Sabay kaming nag-leave ng isang buwan, Sol. Kaya wala kang dapat na ipag-alala sa trabaho ni Timoy. May babalikan pa rin kaming trabaho. Sadya lang nakakaumay ang ilang taong pagtatrabaho. Kaya makapagprobinsya na rin muna paminsan-minsan. Uwi ka ng kanyang kuya McCoy. Matapos ang libing, ay magpaalam na sana siyang babalik na sa lungsod. Ngunit pinigil siya ng kanyang kuya McCoy. Alam mo namang gusto ka ni Timoy, hindi ba? Bigyan mo naman ng pagkakataon na maging masaya ang kaibigan ko. Ngayon ko lang yan nakitang masaya eh. Hiling nito. Kuya, baka kasi magalit ang mama eh. Ano? 20 ka na sa susunod na buwan. Magagalit pa rin ang iyong mama. Tsaka halata naman sa iyong mukha oh. Parang type mo rin si Timoy eh. Kuya, hindi ah. Ayan ka na naman. Asus, pinamulahan ba naman ang mukha? E di nahalata masyado. Tudyo pa nito. Wala siyang magawa kundi ang pagbigyan ito. Totoo rin naman. Malapit din ang loob niya kay Timoy. At sa araw-araw na naging kasama niya ito, ay naging mas komportable siya dito. Hanggang sa mabilis na lumipas sa mga araw. 3 araw na lang, babalik na tayo sa lungsod. Sana madalas pa rin kitang makikita. Uwi ka ni Timoy. Depende naman sa iyo yan. Kung madalas kang dadalaw sa bahay, edi madalas tayong magkikita. Oo nga naman. Sobrang saya ko talaga na nakilala kita, Sol. Walang kapantay at walang katulad ang sayang nadarama ko. Sana hindi magbabago ang pagtrato mo sa akin hanggang sa dumating ang araw na handa ka nang tanggapin ako bilang nobyo mo. Maraming salamat din, Timoy. Hanggat hindi ka maghanap ng ibang babae na liligawan. Sa iyo lang lagi ang aking atensyon. Sa iyo lang lagi ang aking oras. Nakangiting wika niya. Sobrang sarap sa pakiramdam niya na may isang lalaking laging nandyan sa tabi niya. Inalalahanan siya sa lahat ng bagay. Alam niya sa sarili na mahal na niya si Timoy. Ngunit hindi siya dapat magpadalos-dalos sa pagsagot nito. Kailangan pa ng maraming oras upang makilala pa niya ito at upang makapag-adjust silang pareho sa isa't isa. Habang sakay ng bus pabalik ng lungsod, ay kanlong niya ang kahon na bilin ng kanyang lolo. Hindi pa niya ito nabuksan kahit minsan at hindi pa siya nagkaroon ng interes na alamin kung ano ito. Inihatid pa siya ng kuya McCoy niya sa kanilang bahay. Kasama nito si Timoy. Kaya ipinakilala na rin niya ito sa ina. Ngunit hindi niya sinabi na manliligaw niya ito dahil natatakot siyang mapagalitan ng ina. Mag-isa na lang itong tumatagawid sa kanya. Matagal nang namatay ang kanyang ama sa aksidente sa motor. Kaya todo kayod ang kanyang ina. Maitaguyod lamang nito ang kanilang pangangailangan. Kaya't hanggat hindi pa siya tapos sa pag-aaral, ay wala siyang balak na magkaroon ng karelasyon. Nang makapagpaalam na ang kuya McCoy,
At si Timoy ay saka lang siya pumasok ng kwarto. Bit-bit pa rin ang kahon na bigay ng kanyang lolo Natoy. Sol, ano yan? Tanong ng kanyang ina. Hindi ko pa alam, ma. Binalot ko lang ito ng paper bag eh. Bakit? Saan galing yan? Bigay ni lolo Natoy bago siya namatay, ma. Naku anak, baka yan ang gamit niya noon sa pagiging albularyo. Po? Bakit naman po niya ibinibigay sa akin, ay? Hindi ko rin alam. Subukan mong tignan. Tsaka na, ma, pagod pa ako. Matutulog na muna ako. Aniya, at diretso nang pumasok sa kanyang kwarto. Inilapag lang niya sa ilalim ng kama ang bagay na iyon. Pagkatapos ay humiga na sa kanyang kama. Komportable na siyang nahiga hanggang sa makatulog siya dahil sa sobrang pagod. Ilagitnaan ng kanyang tulog nang bigla siyang may marinig na sitsit mula sa bintana. Ayaw sana niya itong pansinin, ngunit ayaw rin itong tumigil. Napakunot na lamang siya ng kanyang mata. Sabay bangon upang silipin kung sino ang nasa labas ng bintana at kung paano ito nakapasok, gayong sarado at mataas naman ang kanilang gate. Halos pantay lang ang ulo nito sa bintana. Panay ang talong nito, kaya nakala niyang bata. Sino ka? Anong kailangan mo? Tanong niya. Ako si Limawin, ang gabay ng aklat na minana mo sa iyong lolo Natoy. Pakilala nito. Ikaw yun? Tama. Ikaw ang nilalang sa aking panaginip. Hindi ako panaginip lang. Totoo ako. Humihingi ako ng permiso sa iyo. Papasukin mo ako sa iyong kwarto. Ako ang katulong mo sa lahat ng bagay na may kaugnayan sa libro. Hindi mo ba ako sasaktan o sino man sa aking pamilya? Ba, syempre hindi. Bakit ko gagawin yon? Ikaw ang aking pagsisilbihan at kaparasahan sa akin kung gagawa ako ng mga bagay na ikakapahamak mo. Uy ka nito. Kaya binigyan niya ito ng otoridad na pumasok sa kanyang kwarto. Salamat sa pagkakataon na mabigyan ulit ako ng panibagong tahanan, Sol. Huwag kang mag-alala. Lagi akong nakadikit sa iyo. Kahit may pagkakataon na hindi mo ko makikita, ngunit nakakasiguro kong nakabantay ako sa iyo. Simulan mong aralin ang laman ng mga aklat. Malaking tulong ka sa mga taong nangangailangan ng ibang uri ng panggagamot. Napakunot ang kanyang noo at nagtataka. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Kaya napatingin siya dito at napatanong. Anong ibig mong sabihin, Limawin? Hindi mo alam? Nagamit mo na ang iyong kamay sa panggagamot noong araw na nakausap ko ang lolo Natoy mo. Ibinilin ka niya sa akin. Sinubo kita at napagdagumpayan mo iyon. Naalala niya ang batang hinawakan niya at gumaling ang napakaraming mga katikati nito sa katawan. Napagtanto niyang iyon ang ibig sabihin ni Limawin. Ano ka ba talaga? Anong uri ng nilalang ka? Bakit mo tinutulungan ang lolo? At ngayon, ay ayos lang sa'yo na ipasa ka sa akin bilang tagabantay ko? Dahil iyan ang aking papel. Simula noong mapasakamay niyo ang librong iyan ay aking kakambal. Isa akong halimaw. Pwedeng magalit, pwede ring maging mabait. Depende sa kasalamuha mo. Litanya nito. Hindi siya sumagot. Nakaramdam siya ng takot nang sabihin nito na isa itong halimaw. Ngunit nang makita nitong tila natakot siya, ay binigyan din siya nito ng kasiguruhan. Mataas ang tingin ko sa iyo, Sol, kasi ikaw ang aking amo. Ikaw ang masusunod. Ang trabaho ko ay depende sa modo at utos mo. Wika nito. Sa unang pagkakataon ay naisipan niyang buksan ang kahon at hindi siya makapaniwala. Iyon nga ang libro sa kanyang panaginip. Itago mo yan.
Hindi pwedeng makita yan ng kahit sino. Tsaka, kailangan mo na ring magpahinga. Kailangan mong simulan bukas na bukas kung paano gamitin ang kapangyarihan na iniwan sa iyo ng iyong lolo. Salita niya ni Limawin. Hindi siya sigurado kung kaya niyang panindigan ang gawain ng kanyang lolo. Ngunit para na rin sa mga nangangailangan, tingin niya ay kailangan niyang gawin iyon, alang-alang sa mga nakapaligid at para sa ligasiya ng yumao niyang lolo. Kinabukasan ay maaga siyang ginising ni Limawin. Iyon daw ang una niyang gawin upang manatiling buhay ang kapangyarihang ng libro na nakadikit sa kanya. Limawin naman, 3:00 pa lang ng madaling araw. Inaantok pa ako. Ngunit ito ang nararapat mong gawin sa unang linggo ng buwan. Mamayang 6:00 na ng umaga gigising kang muli upang usalin ang dasal na pampalakas ng kapangyarihan. Wala siyang magawa, kundi sundin ito. Nakaalalay si Limawin sa kanya kung ano ang mga dapat niyang gawin. Siguro nga ay para sa kanya ang lahat ng iyon. Dahil unang araw pa lang ay natandaan na niya lahat. O sadyang matalino lang talaga siya. Kasi simula noon ay hindi naman siya nalalaglag sa pagiging tapwan. Pagkatapos ng kanyang dasal sa 3:00 ay muli siyang natulog. At 6:00 ng umaga nang muli na naman siyang ginising ni Limawin. Sa huli ay ginawa na niya iyon ng schedule nang hindi na siya mahihirapan. Lalo na kapag babalik na siya sa pag-aaral. Minsan nga lang ay nagtataka na ang kanyang ina kung bakit madalas may kalabog sa kanyang kwarto. May mga inaayos lang po ako, Mama. Hayaan niyo na po ako. Grabe namang ayos yan. Madaling araw. Tas ngayon lang ako nakarinig ng nag-aayos na sobrang ingay. Ano? Binabato mo ang iyong mga gamit? Basta lang, Mama. Hayaan mo muna ako. Anya rito. Hindi na rin nag-ingay pa ang kanyang ina. Nagmadali na itong kumain dahil mahuhuli na ito sa kanyang trabaho. Maayos niyang napag-aralan ang lahat, maliban na lamang sa barang. Ayaw niya iyong gagawin dahil alam niyang hindi iyon magandang gawain ng katulad niyang tao. Noon din namang araw ay hindi ito ginamit ng kanyang lolo Natoy. Ang gumawa ng hindi maganda sa kapwa dahil mahirap ang balik ng karma. Nang sumunod na gabi ay napabasita si Timoy sa kanya. Umasa na siya na dadalaw ito dahil ito ang pangako sa kanya ng binata. Ngunit hindi niya inasahan ang mangyari sa araw na iyon. Hindi niya akalaing magsiselo si Limawin sa kanyang manliligaw. Nang makita nito si Timoy, ay walang pag-alinlangan itong binato ang binata. Tumama iyon sa ulo at sa laki ng batong iyon ay nagkaroon ng malaking bukol ang kanang noo ni Timoy. Saan galing ang batong iyon? Tanong ni Timoy. Samantalang nagmamadaling kumuha si Sol ng first aid nang makitang napakalaki ng bukol ng binata at nasugatan pa ito kaya umagos ang dugo mula sa noo nito. Pasyensya na talaga, Timoy. Baka may nagwawalang lasing lang na kapitbahay sa labas. Wika niya. Kahit pa ang totoo, ay nakita niya mismo ng dalawang mga mata niya kung paano binato ni Limawin ang binata. Nagulat din siya sa ginawa nito. Ginamit din niya ang mga natutunan galing sa libro upang mawala na ang malaking bukol at kirot ng sugat. Matapos niya iyong gamutin, gamit ang lihim na karunungan, nawala ang bukol at hapding naramdaman ng binata.
Nilagyan niya ito ng antiseptic at benda upang hindi nito mahalatang may iba siyang ginamit, upang hindi na nito maramdaman pa ang sakit. Nang makitang maayos na ito, ay nagpaalam muna siyang pumasok sa kwarto. Suminya siya kay Limawin na sumunod ito sa kanya. Pagkarating sa loob, ay agad niya itong pinagalitan. "Bakit mo ako pinapasok sa kwarto, Sol? Gusto mo ba akong ikulong dito para malaya kayong makapag-usap ng lalaking iyon?" Limawin, hindi ko gusto ang ginawa mo kay Timoy. Bakit mo naman binato yung tao? Manliligaw ko yun. Alalahanin mo. Yun na nga eh, kaya ako nagagalit. Dahil manliligaw mo siya. Ano? Tapatin mo nga ako, Limawin. Nagsiselos ka ba kay Timoy? Bakit? Di hamak na mas gwapo ako sa lalaking iyon kapag naging mortal. Gusto mong makita? Ayan tayo eh. Nagyayabang ka na naman, Limawin. Pwede ba tumigil ka? Pero totoo, pwede ako maging gwapo at makisig na binata. Tignan mo. Wika nito sabay pitik ng kamay. Bigla na lang nagliwanag ang buong paligid nito. At nang unti-unting mawala ang liwanag, ay biglang lumitaw ang matangkad at kumikinang sa puting binata. Mahaba ang kulay itim nitong buhok. Hanggang siko iyon na umaalon sa hangin na galing sa bentilador na nakatutok dito. Napakalalim ng titig. Misteryoso kung tignan. Walang kanal ang ilalim ng ilong at matulis ang tenga. Gayunpaman ay hindi nakabawas sa taglay nitong kagapuhan at kagisigan. Kita mo na, natulala ka sa gwapo kong ito, no? Kaya ayaw ko siya para sa'yo. Litanya ni Limawin at nag-iba ang boses nito. Hindi ka mortal. Iyon ang katotohanan. At ang mas pag-isipan mong mabuti pa ay ang isipin na ako ang iyong amo. Tagapangalaga ka ng kapangyarihan na hawak ko. Hindi ka dapat magkakaganyan. Hindi ka dapat nagsiselos. Wika niya dito. Ganito na lang. Magaan yung mortal ako. Ganito ang aking anyo. Susukatin ko lang kung hanggang kailan kanya kayang ipaglaban. Kung talaga bang mahal ka niya. Wika ni Limawin. Bakit ka ba nangingialam sa desisyon ko? Kung sasagutin ko agad sa ngayon si Timoy, ay wala ka na magagawa. Hindi ka pwedeng basta na lang magdesisyon. Nakalimutan mo ba? Ang ugali ko ay depende sa modo mo. Kung galit ka sa lalaking iyan, hindi malayong mapatay ko siya. Dapat mong isipin yun. Natahimik siya at biglang napaisip. Paano kung biglang nagloko si Timoy? Sakaling magkarelasyon na sila. Mamamatay ito sa galit ni Limawin. At sarili niya ang kanyang sisisihin kapag nangyari iyon. Kaya hayaan muna niyang manligaw ito sa kanya sa mahabang panahon. Lumipas ang mga araw, pasukan na naman ulit. Unang araw sa pasukan, huling taon na niya sa pag-aaral ng kursong nurse. Kagaya ng dati, kailangan niyang ipagluto ang sarili, ipaghanda ng baon. Dahil ang kanyang ina ay mas nauuna sa kanyang umaalis ng bahay. Habang nag-aabang ng jeep, ay may isang ina na patakbong lumabas sa eskinita. Karga ang 1 taon mahigit nitong anak. Nangingitim na ito at halos wala ng buhay. Ate, anong nangyari sa anak mo? Tanong niya. Bigla na lang siyang nagsuka ng nagsuka. Tapos ito, nangingitim at nanlalamig. Tulungan mo ko, Ining. Ihanap mo ako ng tricycle. Umiiyak na pakiusap nito. Sandali po ha. Aniya, sabay hawak sa dibdib ng bata. Inusal niya ang nararapat na orasyon para dito. Hinaplos niya ang dibdib ng bata
7 beses sabay ihip nito. Tila pinahid at biglang nagising ang bata. Natawag ang mama. Bumalik na ang tingkad ng kulay ng bibig nito at mga kamay at paa. Humingi na rin ito ng dede. Kaya sobrang tuwa at hindi makapaniwala ang ale. Isa kang manggagamot, iha. Isa kang magaling na manggagamot. Maraming salamat sa iyo. Halos maiyak na wika ng ale. Ngumiti siya dito sabay sinyas na huwag maingay. Bakit, Ineng? Dati ka bang anghel na bumaba ng lupa? Tanong pa nito. Oo, hindi ah. Ngunit kalintulad mo ay anghel na bumaba sa lupa. Ang galing mong magpagaling ng may sakit. Ang bait mo at napakaganda. Hinding-hindi ko malilimutang minsan mong niligtas ang buhay ng aking anak. Emosyonal ulit nitong wika. Huwag na po kayong maiyak, ate. Ginagawa ko lang naman ang tama. Sige na po. Iuwi niyo na po ang anak niyo nang makapagpahinga na siya. Utos niya dito. Panay ang lingon nito sa kanya, kaya napapangiti siyang tinitignan ito. Ano na? Sinimulan mo na naman ulit ang misyon? Tanong ng isang boses sa likod. Napalingon siya sa pinanggagalingan ng boses. Napaawang ang kanyang bibig nang makita si Limawin sa anyong binata. Napakagwapo nito at nagulat siya nang makitang naka-uniforme din ito, kagaya ng uniforme na suot niya. Hoy Limawin, anong ginagawa mo? Tanong niya. Bagay ba? Oo naman, ang gwapo mo kaya Limawin. Pero teka lang, saan ka ba mag-aaral? Siyempre, sa paaralan mo. Ha? Bakit? Nakapag-enroll ka ba? Siyempre, ako pa ba? Natatawang wika nito. Nailing na lamang siya habang nakatitig sa porma nito. Kung hindi lang niya alam na may nakatagong katauhan ito, ay mapapahanga siya ng husto dito. Ay, anong titig yan? Tanong ni Limawin. Tinawanan lang niya ito. Saktong may humintong jeep sa kanilang harapan, kaya hindi na siya nito nagawang asarin. Pagkarating sa eskwelahan ay sa kanila agad nakatingin ang mga estudyante. Lalong-lalo na sa kasama niyang si Limawin. Grabe naman kung makatitig ang mga babae dito sa akin. Parang artista. Hoy, tumahimik ka Limawin. Feeling mo. Akala mo naman hindi ko alam na isa kang... Huwag mo nang ituloy. Ikaw talaga. Pahama ka sa akin. Reklamo nito kaya tinawanan niya. Nailing na lang din ito habang siya ay tawa ng tawa. Nahinto ang kanilang asaran nang tawagin siya ni Limawin. Bakit? Tanong niya rito. Nakita mo ba ang babaeng nakaupo sa pinakagilid? Madadaanan natin siya. Oo, bakit? Haplusin mo ng iyong kamay, Sol. Mabait siyang bata. Ngunit maaga siyang nagkaroon ng kanser sa ulo. Iyon ay dahil sa abusado niyang inainahan. Anong ibig mong sabihin? Palagi siyang sinasaktan ng kanyang inainahan noong bata pa? Binabagok ang ulo sa dingding? At ngayon, nagkaroon na siya ng tumor sa utak? Naku, kawawa naman. Gawan natin ng paraan upang matulungan. Yun nga, haplusin mo ang ulo niya. Kahit 3 beses, akong bahala. Wika ni Limawin. Sinunod niya ito. Banayad na hinaplos niya ng kanang kamay ang ulo nito. Kaya nagtaka ang dalaga. Anong ginagawa mo? May sakit ako kaya huwag mong galawin ang ulo ko. Reklamo nito. Huwag kang maingay. Kaya ako nga hinahaplos ay upang mawala ang bukol sa utak mo. Alam mong may sakit ako. Oo, at handa akong tulungan ka. Dahil katulad ko, alam kong marami ka pang pangarap sa buhay
na nais matupad. Biglang nagtubig ang mga mata nito. Iiyak na sana ito, ngunit mabilis niyang sininyasan. Ops, huwag kang umiyak. Baka sabihin nila sinasaktan kita eh. Natawa na lang din ito. Sabay pahid ng namuong luha sa mga mata nito. Napakasaya ko. May pinadalang anghel sa akin ng Panginoon. Sambit nito. Ngumiti lang siya dito, sabay tanong ng pangalan nito. Ako si Ana. Salamat sa iyo. Isa kang anghel sa buhay ko. Hindi naman, naging instrumento lang malamang. Ito nga palang kaibigan ko, si Limawin, at ako naman si Sol. Pakilala rin niya sa kanyang kasama na kanina pa titig na titig sa dalaga. Unang araw mo ba dito? Hindi ka kasi pamilyar sa akin eh. Opo, galing po ako ng probinsya. Kakatapos ko lang ng senior high. Sabi ko na eh, bago ka pa lang dito. Pwede mo kaming maging kaibigan. Para naman kahit papano ay may makakausap ka kapag pareho tayong walang schedule. Talaga po? Oo, at pwedeng ate na lang ang itawag mo sa akin. Huling taon ko na nga pala dito. Talaga po, ang galing naman ate. Maging isang tunay ka na nurse. Oo, kaya ikaw, ituloy mo ang pag-aaral hanggang sa makatapos ka. Huwag kang susuko ha. Sa huli, magtatagumpay ka rin. Nagpasalamat ito sa kanya ng sobra. Nang magaring ang bell, ay nagpaalam na siya dito dahil kailangan na niyang pumasok. Huling-huli niya ang kakaibang titig ni Limawin sa dalaga. Kaya nailing siya sabay kalabit dito. Ano ba yan, Sol? Magdahan-dahan ka naman. Reklamo nito. Magdahan-dahan ka dyan. Halika na, mahuli na tayo. Yung mata mo, dikit na dikit kay Ana eh. Oh, bakit? Nagsiselos ka? Ano? Pang-asar ka talaga, Limawin. Parang hindi ko alam kung ano ang tunay mong itsura. Ayan na naman tayo. Tunay na itsura. Ito ang tunay kong itsura. Mamaya may makarinig sa'yo eh. Bulong nito. Pinagtawanan niya itong mali. Pero alam mo, halata sa mga mata mo. Gustong gusto mo si Ana. Hoy, kabata pa nun. Kaya mo siya gustong tulungan ano? Dahil doon oh. Tanong niya kay Limawin. Oo eh. Hindi ko rin alam. Basta pagdating natin ay siya na agad ang nakita ko. At naramdaman ko ang palala na niyang tumor sa utak. Buti na lang at naagapan natin. Litanya ni Limawin. Natigil ang kanilang pag-uusap nang pagpasok nila ng room ay naroon na ang kanilang professor. Unang araw kaya walang masyadong klase. Maging sa mga sumunod na subject, ramdam ni Sol ang mabilis na pag-ikot ng oras. Nang magtanghalian na, ay biglang tumunog ang kanyang cellphone. Tinignan niya kung saan galing ang mensahe. At bigla na lamang siyang napangiti nang makita ang pangalan ni Timoy. Iyaya siya nito mananghalian sa labas. Agad din siyang pumayag dito. Ngunit nabasa yata iyon ng kanyang usiserong gabay. Ano yan? Aalis ka tapos hindi ako kasama. Ano ka ba? Mamaya magselos pa sa'yo. Kaya kailangan nating subukin kung gaano ka nga ba niya kamahal. Ikaw talaga, Limawin, ang dami mong nalalaman. Maiwan ka na lang kasi dito. Kahit ngayon lang naman. Hindi nga pwede. Kasama mo ko sa ayaw at sa gusto mo. Walang magawa si Sol dahil masyado itong mapilit. Dinala na lamang niya ito sa nasabing fast food upang wala nang bangayan pa. At gaya ng inaasahan niya, ang sama ng tinginan ng dalawa sa isa't isa. Tensyonado tuloy siya habang nakatingin sa mga ito. Pasensya na, Timoy. Mapilit kasi itong best friend ko eh. Nais ka daw niyang kilatisin. Ayaw niya kasing maloko ako ng lalaki.
Paliwanag niya sa manliligaw niya. Kaya pala, bakla pala ito. Tipid na sagot ni Timoy. Anong sabi mo? Galit na reaksyon ni Limawin. Limawin, kalma lang. Mahaba kasi ang buhok mo. Hindi normal sa aming mga tao. Hindi siya tao? Gulat na tanong ni Timoy. Dahil sa huling sinabi niya. Ibig kong sabihin ay hindi normal sa ating mga tao na ang lalaki ay mahabang buhok. Pagdadahilan niya. Hindi na umimik pa si Timoy. At maging si Limawin ay natahimik sa takot na mabisto ang katauhan. Habang kumakain ay panay pa rin ang sulyap ni Limawin at Timoy sa isa't isa. Parehong mainit ang ulo at ayaw sa presensya ng bawat isa. Pilit ang mga itong maging kalmado upang hindi magalit si Sol. Napansin ni Sol na kinakain ni Limawin maging ang mga buto ng manok, kaya sinaway niya ito. Kabuuan. Limawin, ano yan? Bitawan mo yan. Anya rito. Napatunganga lang si Timoy habang nakangiting nakatingin sa ginawa ni Limawin. Limas lahat maging ang mga buto ng manok. Walang natira sa plato nito. Wala na, ubos na. Para kang tanga, Limawin. Minukbang ba naman pati buto ng manok? Ano ka, aso? Bakit? Masarap pa rin naman ah. Tinawanan lang din ni Timoy ang ginawa ni Limawin. Biglang nawala ang pagiging insecure nito. Hindi naman pala kamahal-mahal ang binatang si Limawin. Parang may kakaiba dito. At tiyak na hindi iyon magugustuhan ni Sol. Pagkatapos nilang kumain ay hinatid lang din sila agad ni Timoy sa campus. Nagpasalamat pa ito sa oras na inilaan nila para dito. Ano ka ba? Kami dapat ang magpapasalamat sa iyo. Libre mo kasi ang tanghalian namin. Aniya sa binata. Wala yun. O siya, pumasok na kayo. Sa susunod ulit. Saad ni Timoy. Kinahapunan. Nagulat siya nang sunduin ulit siya nito. May dala itong motorsiklo. Kaya nagreklamo si Limawin. Si Sulang yata ang kasya sa motor mo. Paano naman ako? Sumakay ka ng jeep. Bakit? Sa kanila Sol ka rin ba umuwi? Tanong ni Timoy. Ano ba, Limawin? Ako lang ang nililigawan ni Timoy. Hindi kanya obligasyon. Mamasahe kang pauwi sa inyo. Dagdag ba ni Sol? Nginitian ito ni Timoy ng nakakaasar. Kaya kuyom ang kamay nito nang lisanin nila. Pagkarating ng bahay ay pinatuloy muna ni Sol ang binata at tinalok ng kape. Bigla itong may mamataan na pumasok sa kwarto ni Sol. Napatayo pa ito upang silipin ang pintuan ng kanyang kwarto. Bakit? Tanong ni Sol. Nakita ko, siya yun eh. Pumasok sa kwarto mo. Nagpapatawa ka ba? Paano siya makapasok sa kwarto ko? Tsaka sana dumaan siya dito, hindi ba? Napaisip ito, sabay hilot ng kanyang sentido. Yan kasi paraning ka kasi sa presensya ni Limawin. Kaibigan ko nga yun. Pasensya na Sol. Siguro nadala lang ako. Minsan na kasi akong naloko eh. Anong ibig mong sabihin? Nagkaroon din naman ako ng nobya 5 taon na ang nakaraan. May lagi siyang kasama ng lalaki. Sabi niya, best friend daw niya. Ngunit nang mabisto ko, nagli-live-in pala sila. Pinirahan lang ako. Biglang natahimik si Sol. Naawa siya sa naging karanasan ng binata. Hindi niya alam kung bakit parang guilty siya. Gayong iba naman ang koneksyon ni Limawin sa kanya. Kaya ito kasama ay dahil ito ang kanyang gabay. At nahihirapan siyang ipaliwanag iyon sa binata. Baka hindi siya maintindihan ito. Bakit ang tahimik mo? Tanong sa kanya ni Timoy.
Naawa lang ako sa'yo. Minsan ka na palang naloko. Baka hirap ka nang magtiwala sa akin yan. Tulungan mo lang akong maging positibo muli ang pananaw, kung maaari, Sol. Oo naman, narito lang ako lagi para sa'yo. Anya. Matapos ng kanilang mahabang pag-uusap, ay nagpaalam na ito at nangakong babalik sa mga susunod na araw. Nang makaalis na ang motor nito, ay tsaka lang siya nagmandaling pinuntahan si Limawin. Oh, umalis na ba siya? Tanong nito. Ikaw talaga, Limawin. Bakit ka nagpakita kay Timoy dito? Pwede ba? Simula ngayon, huwag kang pakalat-kalat dito kapag nandito si Timoy. Paano ko ipaliwanag sa kanya? Isa kang halimaw na maging gabay ko dahil sa libretang pamana ng lolo. Limawin naman eh. Binibigyan mo ako ng iniisip. Reklamo pa niya. Oo na, sige na. Hindi na ako magiging istorbo sa inyong dalawa. Simula bukas. Si Ana ang pagtutuunan ko ng pansin. Sabi ko na, may gusto ka sa dalagang yun. Tulungan mo ko sa kanya. Limawin, halimaw ka hindi ba? Paano kung may mga bagay kay Ana na hindi mo magustuhan? Huwag ka na lang kaya umibig ng mortal. Grabe ka naman sa akin. Kahit halimaw ako ay may puso rin naman ako. At ipapangako ko, mamahalin ko siya ng buong tapat. Yun na nga, paano kung hindi ka niya magustuhan? Hindi rin naman ako mamimilit. Kung ayaw talaga niya sa akin ay wala na tayong magagawa. Sabi mo yan, Limawin ha. Kasi kapag may gagawin kang hindi maganda, ako ang magiging kalaban mo. Alam mo na yon. Oo na. Aritang sagot ni Limawin. Sinimulan itong manligaw kay Ana. At nasorpresya siya dahil wala pang isang buwan ay sinagot na ito ni Ana. Mas nauna pa ang mga itong magkarelasyon kaysa sa kanila ni Timoy. Ngunit masaya siya para kay Ana. Dahil baka sa mukha nito ang kasiyahan. Malayong malayo noong una niya itong nakita. Napakalayo lagi ng tingin. Tila ba walang kaligayahan sa buhay. Baka naman makalimutan mo ng mag-aral dahil kay Limawin. Kailangan mo pa rin bigyan ng prioridad ang pag-aaral mo. Paalala ni Sol sa dalaga. Oo naman po, Ate Sol. Lagi ko po yung iisipin. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa lalaking ito oras na magloko. Wika pa niya sabay titig kay Limawin. Para naman akong bata sa tingin mo ano. Parang hindi mo ko kilala. Alam ko. Ngunit pinapaalala ko lang. Nakangiting wika ni Sol. Kalagitnaan ng klase, magsisimula ng mag-OJT si Sol. Naisipan na rin niyang sagutin ang nobyo. Total ay tapos na ang pag-aaral niya. OJT na lang. Tiyak din siyang hindi magiging hadlang ang binata sa paghahanap niya ng trabaho sa uli. Kaarawan niya rin sa araw na iyon, kaya gusto niyang bigyan ng regalo ang sarili. Nang tawagan siya nito para batiin ang kanyang kaarawan, ay sinabi niya rito na may mahalaga siyang sasabihin. Kaya tiyak siyang naintindihan agad ng binata ang sasabihin niyang iyon. Nang mag-uwian na sa hapon, ay nagulat siya dahil nasa bungad na ng gate si Timoy. Akala ko ba sa bahay na tayo magkita? Takang tanong niya. May sinabi ka eh, kaya hindi na ako mapakali. Nakangiting sagot nito. Naku, halika na. Hindi ko rin sasabihin sa'yo dito ano. Bakit? Sabik na nga akong malaman kung ano yon. Sa bahay na nga eh. Hindi magandang dito pag-usapan ng ganong bagay. Giit niya. Kaya wala itong nagawa. Pagkarating nila ng bahay, ay naroon na ang iba nilang kapitbahay at mga kaanak.
Naroon din si Kuya Makoy niya, nasabay pala sana ni Timoy. Ngunit nagpasya pa itong sunduin siya. Hindi rin pumasok sa trabaho ang kanyang nanay upang mapaghandaan ang kaarawan niyang iyon. Nanay Alona din niya ang umarap sa kanilang mga bisita. Samantalang siya ay kausap si Timoy, ayaw siya nitong tantanan sa kanyang sasabihin. Oo na nga, ngayong araw kita balak sagutin sa mismong kaarawan ko para naman sabay lagi ang ating anibersaryo sa kaarawan ko. Tiyak hindi mo makakalimutan ang araw na ito. Napakasaya ni Timoy nang marinig iyon. Mahigit kalahating taon ang panliligaw nito bago niya sinagot. Ipinangako nito na maging responsable at maging tapat sa kanilang relasyon. Matapos ang kainan ay may inalabas na alak si Aling Alona. Kaya naglasing na rin ang mga bisitang naroon. Tuwang-tuwa silang nagkukwentuhan ng biglang tila ng isay ang kanyang ina. Sa pag-aalala ay agad na tumakbo si Sol sa kanyang ina. Agad niya itong hinaplo sa ulo hanggang sa dibdib, maging ang mga kamay nito at paa. Hindi niya alam kung paano ito pagagalingin. Hindi niya alam kung sa anong paraan niya ito mapapagaling. Limawin, asan ka? Tulungan mo ko. Tarantang wika niya sa kanyang gabay. Nandito ako, Sol. Ako ang tutulong sa iyo. Wika ni Timoy. Hindi mo naintindihan, hindi mo kayang pwedeng magawa ni Limawin. Anya. Lumapit si Limawin sa anyong halimaw. Ngunit hindi ito makikita ng lahat. Bakit ganito? Kaya kong pagalingin ang iba, pero sa sarili kong ina, hindi ko magawa. Anya, nung natataranta na. Kaya mo naman kaso nakalimutan mong magising kaninang alas 3 at alas 6. Hindi ka nakapag-alay ng panalangin, kaya hindi tumalabang kapangyarihan mo. Wika ni Limawin. Siya lang din ang nakakakita at nakakarinig dito. Mabilis na gumaling si Aling Alona at ipinagtaka nito ng tila may narinig itong kausap ni Sol habang siya ay minamasahe nito. Kaya laking pasasalamat niya sa kanyang gabay dahil gumaling ang kanyang ina sa tulong dito. Anak, sinong kasama mong nagsasalita kanina? Siya ba ang nagpagaling sa akin? Tanong ni Aling Alona. Huwag mo nang isipin pa iyon, ma. Ang mahalaga magaling ka na. Huwag ka kasing pasobra sa trabaho. Hindi maganda sa kalusugan mo, lalo na't may edad ka na, ma. Pasyensya na, anak. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Wika nito. Nagpaalam rin si Limawin na umalis at hindi rin niya iyon pinigil. Samantalang tahimik lang si Timoy sa gilid habang naguguluhan sa mga pangyayari. Napansin ni Sol ang nobyo na tila may malalim na iniisip. Kaya nilapitan niya ito. Pasyensya na, Timoy. Nataranta lang ako kanina. Paliwanag niya sa nobyo. Naintindihan kita. Ang ipinagtataka ko lang, bakit kausap mo si Limawin? Wala naman siya dito. May kahiwagaan ba sa pagkatao niya? Nako, Timoy, huwag mo nang isipin ang mga sinasabi ko. Nataranta lang ako kanina sa nangyari kay nanay. Paliwanag niya. Hindi niya alam kung kapani-paniwala ba ang kanyang dahilan. Pero bahala na. Tahimik lang ang binata. Halata sa mukha na may bumabagabag sa utak nito. Nagkunwari na lang din siyang hindi nahalata iyon. Hanggang sa isa-isa nang nagpaalam ang mga bisita. Ang kanyang inang si Aling Alona ay kanina pa nagpapahinga sa loob ng kwarto nito. Naiwan silang dalawa ni Timoy na nag-uusap tungkol sa kanilang bukas. Sandali lang naman, Tim. Napakaseryoso mo naman masyado.
Bakit? Sigurado ka na ba talaga na ako ang gusto mong pakasalan at makasama habang buhay? Tanong niya. Siyempre, bakit? Ikaw ba? Hindi? Hindi naman sa ganoon. Baka kasi may mga bagay ka pang madiscover sa akin. Mga kahinaan, tapos hindi mo magustuhan. Ano ka ba? Mahal kita. Kaya kahit anong kahinaan, kahit anong negatibong pagkatao man yan, handa akong yakapin. Maging totoo ka lang sa akin. Huwag mo akong paglihiman sa mga bagay-bagay. Dahil iyon ang pinakamasakit na parte sa relasyon. Hindi siya makaimik. Paano pala niya sasabihin dito ang tungkol sa pagiging tagapagmana niya? Na isa siyang dalagang nurse na unti-unting inaaral ang lihim na karunungan na pamana ng kanyang lolo Natoy. At ang tungkol sa kanyang gabay. Hirap siyang sabihin sa binata iyon. May inililihim ka ba sa akin? Biglang tanong nito. Siyempre, wala. Ano naman ang ilihim ko sa'yo? O bakit parang kinakabahan ka? Ha? Hindi. Medyo ninenervyos pa rin ako sa nangyari kay nanay kanina. Pasyensya na. Ganun ba? Ngumiti ito at niyakap siya. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos mo mag-aral, magpapakasal agad tayo. At pagpapahingahin na natin ang nanay mo. Ang tagal na niyang nagsasakripisyo para sa'yo. Yun na nga eh. Salamat, Tim. Napakaswerte ko sa'yo. Anya rito. Hindi na rin ito nagtagal at nagpaalam ng umuwi. May pasok pa ito kinabukasan, kaya hinatid niya ito sa labas ng gate. Makalipas ang ilang buwan at naging maayos ang kanilang relasyon. May pangilan-ngilang mga nadaanan siya at si Limawi na nangangailangan ng kagalingan. Ginagamot nila ito at sinabihang huwag ipagsabi ang tungkol sa karanungan na taglay nila. Hindi pa siya nakapagdesisyon ng buo tungkol sa pamana ng kanyang lolo. Masyado pa siyang bata para maging albularya. Gusto pa niyang maging nurse, na siyang bata pa lang ay pangarap na niya. Inak, ang saya ko para sa iyo. Ikaw ay isang cum laude. Nakakatuwa. Ipinagmamalaki kita, anak. Salamat, Mama. Para sa iyo ang lahat ng ito. Kasi sobra-sobrang sakripisyo mo para sa akin. Itinaguyod mo akong mag-isa simula pagkabata. Naiiyak na wika niya sa kanyang ina. Ang nobyo niyang si Timoy ay nasa kanyang gilid. Nakaakbay. Walang pagsidla ng kagalakang nadarama nito. Proud ito na nagkaroon ng isang napakatalinong nurse na mapapangasawa sa huli. Handa na itong ipakilala si Sol sa mga magulang nito kinabukasan din iyon. Sigurado ka ba, mahal? Natatakot ako eh. Alanganing wika ni Sol. Bakit ka naman natatakot? Baka kasi hindi ako matatanggap ng mga magulang mo eh. Nako mahal, huwag kang mag-isip ng negatibong bagay, okay? Kahit anong mangyari, tayo pa rin ang bubuo ng pamilya sa huli. Wika nito sabay halik sa kanyang noo. Mwah! Maging ang kanyang ina na si Aling Aluna ay kinikilig sa mga ginagawang paglalambing ni Timoy sa kanya. Kinabukasan ay maaga silang bumiyahe patungo sa mansyon ng mga magulang ni Timoy. Hindi alam ni Sol na napakayaman ng pamilya ng binata, kaya nagulat siya nang papasok na sila sa malaking gate ng mansyon. Tim naman, hindi mo sinabi na ganito kalaki ang bahay ang papasukin natin? Huwag mong isipin yan. Ano ka ba? Halika na. Dahil naghihintay na sila mama sa loob. Huwag kang kabahan. Masyado ka namang nervyosa.
Wika nito matapos silang makababa ng motorsiklo. Diretso siyang dinala ng nobyo sa mesa kung saan ang mga ito nagtatanghalian. Pagkatingin pa lang sa kanya ng ina ni Timoy, ay para na siyang pinapako sa kanyang kinatatayuan. Diyos ko Lord, lamunin na ako ng lupa. Aniya, hindi mabilang ang mga dagang naghahabulan sa kanyang dibdib. Kung pwede lang na mag-bug out, ay gagawin na niya. Siya ba ang babaeng sinasabi mo, Timote? Tanong ng ina nito. Opo, mama. Siya si Sol. Sol, si Mama Gwen. Pakilala nito. Muli na naman siya nitong tinitigan mula ulo hanggang paa. Maganda. Mukhang mabait naman, Timoy. Wika rin ng papa nito. Sobrang bait, Papa Ernesto. Napakaswerte ko sa kanya. O siya, umupo na kayo. Kanina pa kami naghihintay. Kaya nauna na lamang kaming kumain. Kung hindi nyo mamasamain, sige na. Wika pa rin ng ama nito. Ayos lang po, Papa. Walang problema po. Sagot ni Timay. Nagsimula na itong salina ng pagkain si Sol. Ganon pa rin ang titig ng ina ni Timoy. Kung nakakamatay man ang titig, kanina pa sana nakabulagta siya. Isarado na muna sana ang matang iyan, nakakatakot. Aniya sa kanyang isipan. Ngunit wala pang ilang sandali nang nakatulala na lamang ito habang kinakapa ang platong pinagkainan nito. Anong nangyari sa mga mata ko? Bakit ang dilim? Tanong nito. Taranta pa rin itong kumakapa. Napatutop ng kanyang bibig si Sol. Siya yata ang dahilan kung bakit nangyari ang bagay na iyon. Agad siyang tumayo upang haplusin ang mga mata ng ginang. Pinahid lang din at muling nagliwanag ang paningin nito. Anong uri ka ng nilalang? Binulag mo ako para gamutin. Anong uri ng pagpapakitang gilas ito? Walang hiya ka eh. Litanya ng ginang. Mama, huwag mo namang binabastos ng ganyan ang aking magiging asawa. Reklamo ni Timoy. Yung babaeng ito ay ayaw kong maging asawa mo. Naiintindihan mo ba? Dediretsahin na kita, Timoy. Ayaw ko sa kanya. Nagulat maging ang kanilang padre di pamilya sa inasta ng ginang. Sinaway ito ni Ginoong Ernesto, subalit mas lalo lang itong nagwala. Kung ina ang nakakaalam ng lahat, dapat alam niyo rin yan. Ang babaeng ito ay halimaw. Kaya wag na wag mo akong suwayin, Timote. Sigaw ng ginang. Umiling na lamang si Sol, kasabay ng pagpatak ng kanyang mga luha. Kabiguan iyon ang katulad niyang nagmahal ng isang lalaki. Ngunit hindi matanggap ng ina nito. Bakit halimaw? Albularya lang naman ang kanyang saklaw at hindi pa niya ito gaanong tinatrabaho. Kung ganyan ka sa babaeng minahal ko, Mama, mas mabuting hindi na ako uuwi pa dito. Kung magpapakasal man kami ni Sol, kami na lang ang magdaraos ng aming kasal at walang makakapigil sa amin. Wika ni Timoy, sabay hila kay Sol palabas ng mansyon. Umiiyak siya habang lakad-takbong nakasunod sa nobyo. Hila-hila nito ang kanyang mga kamay. Pasensya na, mahal ko. Dapat wala hindi na lang kita dinala dito. Wika nito. Agad siyang sumampa sa likod ng motorsiklo ng binata. Pagdating sa kanilang bahay ay todo hingi ng paumanhin si Timoy sa kanya. Hanga rin siya sa kasimplihan nito. Akalain mong napaka-ordinaryo ng dating dahil nakamotor lang. Yun pala ay milyonaryo ang pamilya. Totoo naman ang sinabi ng iyong ina. Hindi talaga tayo bagay sa isa't isa.
Iyan ka na naman eh. Huwag mong pakinggan ang mama. Totoo ang sinabi niya, isa akong halimaw dahil may alaga akong halimaw. Anong ibig mong sabihin? Kunot noong tanong ng binata. Siguro panahon na para malaman mo ang lahat. Timoy, isa akong albularya at dahil iyon kay lolo nato eh. Naalala mo ba? Yung lolo ko na naging dahilan kung bakit tayo nagkakilala. Matamang nakinig si Timoy sa kanyang magiging kwento pa. Habang siya ay hindi mapigil ang pagluha habang nagkukwento. Iniwan sa akin ni lolo ang isang libro, laman ng karunungan sa panggaagamot at pambabarang na rin. Maging ang kambal na libro na isang halimaw ay naiwan sa akin. Ako ang bagong tagapangalaga. Gusto ko man o hindi, wala akong magawa dahil sa akin ibinilin ito. Mahabang kwento niya. Anong ibig mong sabihin? Na isang halimaw ang kakambal ng libro? Tanong nito. Nag-aalangan pa siyang tawagin si Limawin upang magpakita kay Timoy. Ngunit nilikasan niya ang kanyang loob. Limawin, magpakita ka kay Timoy. Ano pang hinihintay mo? Aniya sa katabing halimaw. Napaatras ang binata sa gulat. Hindi ito ang Limawin na inaasahan nitong bubungad. Isang binatang gwapo at mahaba ang buhok. Hindi isang parang unano na tila ba ay may ngipin na sapating. Bilog ang mga nagbabagang mga mata at kulubot ang mga balat. Nakakatakot ito kung tumitig. Siya rin ba ang binatang Limawin na nag-aaral? Tanong ni Timoy. Oo, Limawin. Ipakita mo ang anyo mong mortal. Utos ni Sol. Bigla nga itong nag-anyong tao. Malayong malayo sa pagiging halimaw nito. Kaya niyang magpanggap na isang mortal at gumawa ng mga papeles para basihang legal na siya ay isa na ring mortal. Kaya isa rin siyang nurse, isang magaling at makapangyarihang nurse. Halimaw man siyang maituturing, hangad pa rin niya na makagawa ng kabutihan. Ngayon, Timoy, kaya mo bang tanggapin ang isang kagaya ko na may isang alagang halimaw? Tanong niya. Hindi makasagot ang binata. Naguguluhan itong masyado. Hindi nito inasahan ang ganong pangyayari sa kanilang buhay. Umuwi ka muna, Tim. Pag-isipan mo kung kaya mong maging asawang katulad ko. Kung hindi, huwag ka nang magpakita pa sa akin. Anya rito. Wala itong paalam na umalis. Hindi niya rin ito pinigil. Dahil alam niyang naguguluhan nga ito sa bilis at kakaibang pangyayari. Lumipas ang mga araw, walang Timoy na nagparamdam sa kanya. Masakit sa kanya ang bagay na iyon. Ngunit nakahanda siyang tanggapin kung ire-reject na siya ng binata. Nagsimula siyang maghanap ng trabaho at natanggap agad siya sa isang pribadong ospital. Gaya ng kanyang inaasahan lagi, nakadikit pa rin niya si Limawin. Dahil kung saan siya pupunta ay sunod ito ng sunod sa kanya. Ngunit nabalitaan niyang mabuti ang relasyon nito kay Ana. Yun nga lang at hindi rin alam ng dalaga ang totoong katauhan ni Limawin. Siguro ay tsaka pa ito magtapat, kaya ayaw niya itong pangunahan. Isang pasyente ang na-confine sa isang pribadong kwarto ng ospital at doon siya nakadestino. Bigla siyang nagduda nang makita ang pangalan ng pasyente. Hindi naman siguro nagkataon lang. Nakapareho ito ng pangalan at apelyido ng ama ng nobyo niya. Agad niyang pinasok ang kwarto upang makumpirma na totoo ang kanyang hinala. Nang makitang ito nga ang ama ni Timoy, ay agad niya itong nilapitan. May sakit pala ito sa puso
Ngayon lang niya alam kung hindi niya ito naging pasyente. Hinaplos niya ng banayad ang dibdib nito, 7 ulit, hanggang sa magising ito. Minasahe rin niya ang mga kamay at ulo ng Ginoo. Nang magising ito ay napakalawak ng ngiti nito sa kanya. Ang gaan ng pakiramdam ko, iha. Ang sarap sa pakiramdam ng mga haplos mo. Gumaling na yata ako sa sakit ko. Masayang wika nito. Ikinatutuwa ko po, sir. Ano ka ba? Alam kong ikaw si Sol, ang nobya ng aking anak. Ikinagagala kong dito ka nagtatrabaho. Kalahati ng shares ng ospital na ito ay sa akin. Kaya isa kang malaking asset sa ospital na ito. Ipapacheck ko rin ang aking puso. Magpapa-laboratorio ako kapag lubos na akong gumaling dahil sa haplos mo. Ipapatawag ko ang CEO upang gawin kang head nurse ng ospital na ito. Litanya ng Ginoo. Hindi niya inasahan ang ganong reaksyon ng matanda at lalong hindi niya inasahan na ganoon ang mangyayari sa araw na iyon. Matapos nga mag-test ay naging negatibo lahat ng resulta sa laboratorio ng Ginoong Ernesto. Kaya tinupad nito ang pinangako sa kanya. Hindi siya makapaniwala. Sobrang bilis ng lahat ng pangyayari. Iyon nga lang, wala na yatang pag-asa. Nagmabaramdam pa ang nobyo. Tuluyan na siya nitong tinalikuran. Pagdating niya ng bahay, ay hindi niya inasahan ang kanyang mabubungaran. Naroon si Timoy at nang makita siyang papasok ng gate, ay sinalubong agad siya nito at niyakap. Tims, akala ko hindi mo na ako muling babalikan. Naiiyak na wika niya. Mahal ko, patawarin mo ko. Pinilit kong kalimutan ka ngunit hindi ko kaya. Mahal na mahal kita. Hindi ko kayang itanggi sa sarili ko yon. Handa akong tanggapin lahat. Kahit ilang halimaw pa ang alaga mo. Wala na akong pakialam. Wika nito. Mas lalo siyang napayakap dito ng maigpit. Akala niya ay wala nang pag-asa pa. Ngunit heto at magpapakasal na sila. Kinabukasan, maaga siyang pinatawag sa paribadong kwarto ni Ginoong Ernesto. Nagulat siya dahil naroon ang asawa nitong si Ginang Gwen. Ngunit laking sorpresa niya. Nang sa pintuan pa lang siya ay matamis na ang ngiti nito sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit sa mga ito. Pinapatawag niyo daw po ako, ma'am, sir. Nauutal niyang tanong. Bakit, ma'am, sir? Iha, ikakasal na kayo ng aking iho, kaya dapat mama at papa na ang tawag mo sa amin. Wika ni Ginang Gwen. Kaya naluha siya sa tuwa. Dahil sa iyo ay gumaling ang aking asawa. Dapat ay operahan na siya sa puso. Nakita ko sa CCTV ang iyong ginawa. Nakakamangha iyon. Wala pa akong nakitang nakagawa ng ganito sa isang pasyente. Ikaw pa lamang, Sol. Kaya malaking tulong ka sa ospital na ito. At sana ay mapatawad mo ko sa naging asal ko sa iyo noon. Salamat po, Anya. Hindi maipaliwanag ang tuwang nadarama niya sa mga oras na iyon. Naging abala nga ang lahat sa paghahanda ng engranding kasalan nila ni Timoy. Para siyang isang fairy tale. Wari niya ay nananaginip lamang siya habang nakipikit ang isang mata. Di joke lang. Ngunit totoo, naglalakad siya sa mahabang pulang karpet habang naghihintay sa unahan ang kanyang napakagwapong asawa. Kasing gwapo ni Oscar. Handa na siyang harapin ang panibagong hamon ng buhay kasama ang asawa. Ang mahalaga ay may basbas iyon ng kanilang mga magulang at higit sa lahat ng nasa taas.
Sobrang natuwa din ang kanyang gabay na si Limawin. Bilang isang nurse, ay nagamit niya ang kakaibang kakayahan niya sa paggamot sa pamamagitan ng kanyang haplos, sabay usal ng matinding panalangin Latin. Iyon ang maging katulong niya sa panggagamot bilang isang nurse na rin. Samantalang si Limawin ay nasaktan sa pag-abandona ni Ana sa kanilang relasyon. Nalaman nito ang totoong katauhan ni Limawin, kaya lumayo ang loob nito sa binatang halimaw. Ayos lang din iyon kay Limawin. Umpisa pa lang ay alam na nito na hindi talaga ito matatanggap ng dalaga pagdating ng araw. Kaya nag-focus na lamang ito sa pagiging gabay ni Sol. Nang magkaanak silang mag-asawa, ay si Aling Aluna ang naging bantay ng kanilang anak. Hindi itinigil ni Sol ang trabaho dahil alam niyang maraming nangangailangan sa kanya. Naiintindihan naman ito ni Timoy, kaya tumutulong na rin ito sa pag-aalaga ng kanilang anak. Kahit pa sabihing may yaya ito, ay hindi nila lubos na inaasa sa yaya ang lahat. Iba pa rin na mayroon silang panahon na inilalaan para dito. At pagdating ng araw, alam ni Sol na ang panganay niyang anak na lalaki ang magiging tagapagmana na naman ng kanyang minanang libro mula sa kanyang lolo Natoy. Dahil nasa dugo na nila yon, kaya patuloy iyong maglakbay hanggang sa susunod pang mga henerasyon. At kung gusto niyo pa ng ganitong kwento, huwag kalimutan mag-subscribe at mag-comment kasi ipapakita natin ang inyong pangalan. Pagalingan na lang mag-comment. Wakas.